ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Ulat ng World Health Organization kaugnay sa umano'y virus na kumakalat sa China, hinihintay pa ng Department of Health. Higit 10 kongresista handang i-endorso ang isa sa 4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Taas presyo sa mga produktong petrolyo sasalubong sa unang Martes ng 2025. Sa MBC TV correspondents, 19 anyos na estudyante patay matapos tamaan ng ligaw na bala sa Panabo, Davao del Norte. Sa MBC TV Sports, Carlos Yulo hinirang bilang 2024 PSA Athlete of the Year. At sa Showbiz Spotted, Barbie Fortesa kinumpirmang hiwalay na kay Jack Roberto matapos ang 7 taon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Hindi pangungunahan ng World Health o ng Health Department o DOH ang World Health Organization o WHO kaugnay ng mga ulat na may panibago umanong virus outbreak sa China. Paalala ng kagawaran sa publiko, huwag basta-basta magpaniwala sa mga nakikita sa social media. Narito ang report ni Boy Gonzales. Hindi muna maglalabas ng pahayag ang Department of Health kaugnay sa mga naglabas ang ulat ng pagkalat ng panibagong virus sa China. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, wala pang opisyal na anunsyo mula sa World Health Organization o WHO kaugnay sa bagong sakit. Anya, nakadepende ang magiging opisyal na pahayag ng DOH kung mayroong ilalabas na opisyal na deklarasyon ng WHO sa nabanggit na sakit. Una nang kumalat sa mga social media platforms ang umano'y panibagong virus na laganap ngayon sa ilang probinsya ng China. Ang umano'y bagong sakit na kumakalat sa China ay ang flu and human metapneumovirus na pinagsama ang influenza A, respiratory illness, mycoplasma, pneumonia at COVID-19. Payo ni Assistant Secretary Domingo sa publiko na maghintay ng opisyal na pahayag mula sa mga eksperto at huwag basta maniwala sa mga nakikita o nababasa sa mga social media. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, posibleng may maghain ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may tinanggap siyang impormasyon mula sa isang leader ng Kamara at inaasahan na maisasampa ang ika-4 na impeachment complaint sa Lunes. Sinabi ni Velasco na wala namang sinabi ang source kung ilan ang i-endorse o ilan ang mag-e-endorso. Pero sinabihan siyang hintayin ang ika-4 na reklamo laban kay VP Sara. Paliwanag pa ni Velasco, kung may magfa-file ng panibagong reklamo, baka i-refer niya ito sa House Speaker o sa Legal Department para pag-aralan. Kaugnay ng balitang yan, kumikilos na ang ilang kongresista para ilakad ang endorsement ng isa pang patong-patong na impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kung kailan inaasahang uusad ang mga reklamo, alamin sa balita ni Milky Regunan.
Umabot na sa 10 kongresista ang nagbabalak na endorso ang isa sa 3 impeachment complaints na nauna ng inihain noong nakaraang buwan laban kay Vice President Sara Duterte. Magpapatawag ng meeting sa susunod na linggo si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kasamang iba pang complainants para umusad na ang kani-kanilang inihaing reklamo. Una rito, mayroon pa umunong ika-4 na impeachment complaint ang posibleng ihain laban kay VP Sara sa susunod na linggo. Itong kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco matapos makatanggap ng impormasyon mula sa ilang miyembro ng Kamara. Ayon kay Velasco, nang hingi sila ng extension pero hindi naman niya binanggit kung ilan o sino-sino ang mga mag-iendorso sa ika-4 na impeachment complaint. Matatandaan, bago ang Christmas break ng Kongreso, umabot sa 3 ang impeachment complaint ang inihain sa Kamara laban kay VP Sara. Ang maito ay endorso ni na Percival Sandanya na Akbayan Party List, Makabayan Black, Representatives Gabriel Bordado ng Camarines Sur at Lex Colyada ng Aambis OWA Party List. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, paspasan naman ang pagsuyod ng Bureau of Immigration o BI para tuntunin at ipadeport ang nasa higit 11,000 POGO workers bilang pagtugon sa direktibang Absolute POGO Ban ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero pag-amin ng ahensya, magiging hamon ito kung sila man ay nagpulasan na. Magbabalita si Kyle Bulyas. Target ngayong mapadeport ng Bureau of Immigration ang higit 11,000 POGO workers. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, kabuang 33,863 ang mga POGO worker na nakarehistro sa PAGCOR. Higit 22,000 sa mga ito ay nakaalis na ng Pilipinas bago pa man dumating ang December 31, 2024 na itinakdang deadline ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaang sa kanyang SONA ay inanunsyo nito ang total ban sa lahat ng POGO, legal man o hindi. Sa ngayon, tinutuntunan na ng BI ang 11,254 na POGO workers pero inamin nilang magiging mahirap ito. Posible umano kasing naghiwa-hiwalay na mga malalaking POGO para bumuo ng mas maliit na operasyon. Kaugnay nito, sinabi ni Viado na inoobliga ang lahat ng mga rehistradong POGO na isuko ang kanilang mga empleyadong nananatili pa rin sa bansa. Paliwanag nito, maaaring makasuhan ang mga pamunuan ng POGO na magtatangka magtago ng kanilang mga tauhan na itinuturing ng illegal aliens. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay namang balita, suportado ng mga senador ang Office of the Solicitor General o OSG sa plano nitong ipakansela ang questionabling birth certificates ng mga dayuhan sa bansa. Paniwala ng ilang mambabatas, mahalaga ito upang tuluyan ng mawakasan ang anilay pananamantala ng mga dayuhan sa ating sistema. Tulad na lang ng kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang buong detalye ihahatid ni Raymond Dadpaas. Umaani ng suporta mula sa mga senador ang pagkilos ng Office of the Solicitor General o OSG para ipakansela ang mga birth certificate ng mga dayuhan na nakuha sa pagitan ng questionableng pamamaraan at karamihan sa kanila ay konektado sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Senador Joel Villanueva, isa itong welcome development lalo na't opisyal nang nagtapos ang operasyon ng POGO sa bansa noong December 31 sa pamamagitan ng Executive Order 74 na ipinalabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Umaasa si Villanueva na hindi lang ang OSG ang kikilos kundi pati na ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na dito ang Bureau of Immigration, Department of Interior and Local Government at ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kaso pa lang ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Go Huaping ay nalantad na kung gaano kalaki ang problema na maraming dayuhan ang nakakuha ng Filipino citizenship gamit ang mga peking mga dokumento. Kung maging batas ang kanyang inakdang Senate Bill 2868 ay mabibigyan kapangyarihan ng gobyerno upang kumpiskahin ang mga ari-arian na konektado sa POGO operations kabilang na ang kanilang mga buildings. Nauna nang inihayag ni Senador Risa Hontiveros na dapat maging New Year's resolution na ng gobyerno ang pagtiyak
na walang dayuhan ang mananamantala sa ating mga institusyon. Nakatitiyak umano ang senador na may mga dayuhan pang ginagamit ang Philippine birth certificate sa maling paraan na dapat matukoy at maparusahan. Pabor din si Ontiveros na kumpiskay ng gobyerno ang mga ari-arian ng mga pogo at gamitin ang mga ito upang pambayad danyos sa mga survivors ng kanilang human trafficking activities alinsunod sa Anti-Financing Account and Scamming Act. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang mga balita, bad news naman po sa mga motorista. Matapos magpatikim ng oil price rollback nitong huling araw ng Disyembre, nakaamba naman ang hanggang pisong pagtaas sa unang Martes ng taon. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 40 centavos hanggang 70 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang 75 centavos naman hanggang piso sa diesel at 70 centavos hanggang 80 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, posibleng dahil ito sa nagpapatuloy na geopolitical tensions at pagsipa ng demand sa Amerika at Europa dahil sa matinding lamig ng panahon. Matapos ang kanyang naiuwing karangalan sa bansa sa nagdaang 2024 Paris Games, hinirang bilang 2024 PSA Athlete of the Year si Filipino gymnast at double Olympic gold medalist Carlos Yulo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint Mili Borja. Kinilala si Filipino gymnast at Olympian Carlos Yulo bilang 2024 Athlete of the Year ng Philippine Sports Writers Association o PSA. Yan ay dahil sa makasaysayan nitong gold medal performance sa 2024 Paris Olympics. Magugunitang nasungkit ni Yulo ang 2 ginto matapos duminahin ng floor exercise at vault event sa gymnastics. Dahil dito, siya ang ikalawang Olympic gold medalist ng bansa. Sinundan ng yapak ng kauna-unahang gold medalist si weightlifter Heidelin Diaz sa 2021 Tokyo Olympics. Pero bago ang kanyang matagumpay na Olympic stint, si Yulo namayagpag na sa Asian Championships pa lang kung saan niya nakuha ang mga ginto sa individual all-around, floor exercise, vault at parallel bars. Ang naturang parangal ay igagawad sa January 27 sa Annual Awards Night ng PSA sa Grand Ballroom ng Manila Hotel. Maliban sa Athlete of the Year, kikilalanin din ng mga atleta para sa ibang awards gaya ng NSA of the Year, President's Award, Executive of the Year, Hall of Fame at special recognition para sa mga Filipino athlete at para-athletes na sumabak sa 2024 Paris Olympics at Paralympics. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Akap o ayuda sa Kapos ang Kita program, solusyon daw o sagot daw sa worldwide na pagmahal ng mga bilihin ayon sa isang kongresista. Sa MBC TV Global, Pinoy o Pinay OFW sa Kuwait, natagpo ang patay matapos ang 2 buwang pagkawala. Sa showbiz spotted, Vic Soto, nabanggit sa teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma movie ni Daryl Yap. At sa trending and viral show, pagkain ng 12 ubas sa ilalim ng mesa sa pagsalubong ng bagong taon, para saan nga ba? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Akap ang sagot sa inflation. Ito ang pinanindigan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay ng kontrobersyal na pondong inilaan ng Kongreso para sa ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP. Aniya, malaking ginhawa ito para sa mga kababayan nating minimum wage earners. Narito ang report ni Wina Tesoro.
Dinipensahan ni Ako Bicol Representative Elizalde na ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ang gamot sa worldwide na pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Sa programang 2x2, nagpasalamat si Ko dahil tinanggap at inaprubahan na ang budget para sa AKAP. Ayon pa kay Ko, muntik nang maging reenact ang pondo ng AKAP ngayong 2025 kung patuloy na nagmatigas ang Senado. Matatandaan na ang AKAP ay hindi kasama sa mga pondo na vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan 26 billion pesos ang na-allocate para dito. Layunin umano ng AKAP na magbigay tulong para sa mga manggagawang minimum wage earners o tinatawag na near poor. Binigyang diin pa ni Ko na hindi pet project ni House Speaker Martin Romualdez ang AKAP. Aniya mismong si dating DSWD Secretary Erwin Tulfo ang lumapit sa kanya at nakiusap para mabigyan ng ayuda ang mga minimum wage earners. Ito ay dahil sa maraming reklamo mula sa minimum wage earners na walang natatanggap na tulong kung saan sila ang apektado ng inflation. Inatasan si Secretary Rex Gatchalian na makipagpulong sa NEDA through Secretary R.C. Balisacan and Secretary Laguesma para po lahat ng ayuda ma-align. Katulad po ng tupad. Kailangan kung meron ng nabigyan ng tupad, hindi na pwede mabigyan ng AKAP. Kasi, yun. Opo. Tama nga naman. Yes, so yan po kailangan magkasundo-sundo sila na meron pong alignment na. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Umabot naman sa halos 30 tonelada ng basura ang nahakot ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagsalubong nitong 2025. Hanggang kahapon iniulat ng Metro Parkways Clearing Group na 29.16 tons o 79.92 cubic meters ng solid waste ang kanilang nalinis sa Kamaynilaan. Katumbas ito ng halos 7 malalaking truck o 6.63 truckload ng dumi na naiwan bunsod ng selebrasyon ng bagong taon. Napuno ang mga nabanggit ng 1,332 na garbage bags na nakolekta hanggang Enero 2. Tiniyak naman ng MMDA na araw-araw ang ginagawa nitong clean-up operations para mapanatili ang kalinisan sa mga lansangan. Sa halip naman na matanggal ang umay, sakit ng ulo ang sumalubong sa ibang mamimili sa isang pamilihan sa Marikina. Yan ay matapos nananatiling mataas ang presyo ng mga tinaguriang gulay na pantanggal umay. Ang ibang gulay nga sumipa raw ng 60 pesos ang presyuhan sa pagdaan ng holiday season. Ang balitang yan tinutukan ni Edniel Parosa. Pagtapos ng kaliwat ka ng handaan nitong holiday season, ang unang New Year's resolution ng marami ay mag-diet. At kapag diet ang pinag-uusapan, number 1 dyan ang gulay, pampatanggal umay sa mga kinain noong medianoche. Kabilang sa mga ganito ang diskarte ay si Mang Ben na naabutan ng DZRH News na bumibili ng pangsigang sa bagsakan ng gulay sa BF City, Marikina. Pangsinigang? Pang-break ng nakakasuya. Ayun nga kasi nung New Year ay puro disarsa baboy. Oo. Magkisigaw ko lang sa mais. Oo. Pero sa halip na ma-cleanse dahil sa gulay, ma-high blood pa ata ang mga gaya niyang mamimili dahil sa taas ng presyo ng ilang produkto tulad na lamang ng kamatis, carrots at patatas. Ayon sa retailers, mula sa average o estimang 140 pesos per kilong presyo bago magpasko, 200 pesos mahigit na ang halaga ng mga ito ngayong Enero. Sa katunayan, ang kamatis ay umabot na ang presyo sa 250 pesos per kilo, kaya nagiging 15 pesos na kapag ibinibenta ng tingian. Dahilan ng mga nagtitinda, epekto ito ng sunod-sunod pa ring bagyo noong 2024 na nasundan pa ng off-season ng ilang pananim. Kamatis, yung labuyo, mahal ngayon, kakaunti kasi ang supply natin. Tulad ng mga sili na bell, mahal ngayon Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, bahagyang humina ang hanging amihan at nakakaapekto lamang sa Batanes. Habang shear line ang magdadala ng kalat-kalat na thunderstorms sa mas malaking bahagi ng Luzon. Mag-ingat po sa banta ng heavy to intense na pagulan sa Cagayan habang posible ring makaranas ng pagbaha ang Isabela, Palawan at Cordillera maliban sa Benguet at Abra dahil sa inaasahang katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan. Makikita rin sa satellite image na magiging maaliwalas ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Pero hindi rin inaalis ang tsansa ng mga pulupulong pagulan. Ayon sa Pag-asa, wala pa rin anumang sama ng panahon ng binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, pero asahan ng paglakas ng amihan sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Isang Filipina overseas Filipino worker naman ang natagpuang patay sa Kuwait matapos itong mawala ng halos 2 buwan. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ito ay natukoy matapos isumbong sa otoridad ang sospek na kanya mismong kapatid. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Kuwait, isang overseas Filipino worker o OFW ang natagpuang patay sa Kuwait matapos itong mawala ng halos 2 buwan. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Oktubre pa nang huli nitong makausap ng kanyang employer at natukoy matapos ang mismong kapatid ng suspect ang nag-report sa mga otoridad. Nakilala ang biktima na si Daphne Nakalaban na mula sa Zamboanga del Sur at may 5 taon nang nagtatrabaho sa nasabing bansa. Kasalukuyan namang inaalam pa ng ahensya ang buong detalye hinggil sa ininalang suspect at motibo nito na isang Kuwaiti citizen. Samantala, nakatakda namang arestuhin ng Corruption Investigation Office o CIO si dating South Korean President Yoon Suk Yeol matapos isyuhan ng warrant of arrest ng korte. Kasunod nito, isang military unit ng Pangulo ang nakitang nakaharang sa tinutuluyang residence area ng presidente at pinipigilang makapasok ang mga otoridad. Nahaharap ang dating Pangulo sa isang kriminal na investigasyon hinggil sa insureksyong dulot mula sa panandaliang pagpapatupad ng martial law nito sa nasabing bansa. Sa iba pang balita, nakilala na ang suspect na umararo sa grupo ng tao sa New Orleans sa Amerika na nauwi sa pagkamatay ng 15 katao at 30 ang sugatan. Siya si Shamsuddin Habar, 42 anyos, isang dating US Army veteran at napag-alamang isang taga-suporta umano ng isang Islamic State terrorist group na ISIS. Ayon sa Federal Bureau of Investigation o FBI, nag-post pa raw ang suspect ng isang video na may hawak na isang ISIS flag habang nakita naman sa naturang vehicle ang mga baril at improvised explosive device. At iyan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, record high ang naitalang bilang ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport noong 2024 na umabot lang sa 50.1 milyon. Sa datos ng New NAIA Infra Corporation o NNIC, mas marami ito ng 10% kumpara noong 2023 at sa buong kasaysayan ng paliparan. Mas mataas din ng 5% ang flights ng NAIA noong nakaraang taon na umabot sa halos 300,000. Hindi pa kasama rito ang tinatawag na general aviation. Sabi ni NNIC President Ramon Ang, tanda ito na nakababawi na ang Pilipinas pagdating sa turismo, kalakalan at pagiging travel destination. Inilabas na ng kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap ang teaser ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Dito gagampanan ng dating child star na si Red Bustamante ang buhay ng yumaong 80s soft drink beauty. At sa 26 na segundong video na ito, nabanggit ang pangalan ng aktor at komedyanteng si Vic Soto. Narito ang report. Agad pinag-usapan online ang inilabas na teaser para sa pelikula na pinamagatang The Rapist of Pepsi Paloma ng kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap.
Dito kasi, diretsahang binanggit ang pangalan ng veteran TV host na si Vic Soto. Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Ang dating child star na si Red Bustamante ang gaganap bilang yumaong si Pepsi Paloma, habang ang screen veteran namang si Gina Alhar ang tumanggap ng papel para bumida bilang yumaong aktres na si Charito Solis. Kabilang din sa cast nito si Namon Confiado, Charmaine Buencamino at theater actor na si Andres Balano Jr. Sa isa namang hiwalay na post ni Daryl Yap, nakasaad ditong hindi anya tungkol sa TVJ o Tito, Vic at Joey ang pelikula. Nanindigan itong kung ano lang anyang nangyaring may sapat na ebidensya ang kanilang ipapakita. Paglilinaw pa ng kontrobersyal na direktor, hindi produced na mga halushos na ani ay kaaway ng TVJ o sa ilalim ng Tape Incorporated na pag-aari ng mga ito ang ginawang pelikula. At hindi rin daw ito binuo para malinis ang umano'y pagkakaugnay ng mga Soto sa kwento ng yumaong si Pepsi Paloma. Samantala, kung ating babalikan ang inilabas na vlog ng broadcaster na si Julius Babaw sa kanyang YouTube channel noong nakaraang taon, eksklusibo nitong nakapanayam si Coca Nicolas, nakabilang din sa tinaguriang soft drink beauties noong 80s. At dito sinabi niyang walang katotohanan ang kontrobersiya na bumalot sa dating kasamahang si Pepsi at sa TVJ. Sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag ang kampo ni Vic Soto tungkol dito. Samantala, puspusa na ang ginagawang paghahanda para sa darating at nalalapit ng Traslasyon 2025 ng Jesus Nazareno. Naroon ang ating kasamang si Mili Borja para silipin ang ginagawang paghahanda ng Manila LGU, ganun din ng Quiapo Church. Mili? Yes, Yuel. Ilang linggo matapos ang taunang pinta ng Nazareno, puspusa ang handa ng Quiapo Church, maging ng lokal na pamahalaan ng Maynila at mga kaugnay na ahensya para sa gaganaping prosesyon sa ika-9 ng Enero, araw ng Huwebes. Tampok ang bagong tema ngayong taon na mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Naniniwala si Manila City Mayor Honey Lacuna na susunod ang mga deboto ng Jesus Nazareno sa mga alituntunin na kanilang ilalatag para sa mas maayos at payapang traslasyon. Gaya ng ruta noong nakaraang taon, magsisimula ang prosesyon sa Quirino Grandstand kung saan magkakaroon ng misa ng alas 12 ng madaling araw. Dadaan sa Katikpag Drive, Padre Burgos, Ayala Bridge, kakaliwa sa Palangka at iikot patungong Hidalgo. Dadaan sa Quezon Bridge at dediretso papuntang Plaza Miranda patungong Quiapo Church. Ayon kay Manila Police District Director PB Gen Arnold Thomas Ibay, wala pang naitatalang threat sa seguridad ng paparating na traslasyon. Dagdag pa ng opisyal na nasa kabuuang 14,500 na personnel ang kanilang i-deploy mula MPP, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Pagdating naman sa kalusugan, siniguro ng Department of Health na nakantabay ang mga kumalat sa bansa. Partikular ang napapabalita ngayon na paglaganap ng bagong virus sa China. Sinabi ni DOH Irvin Merenda na common flu pa lang ang naturang karamdaman at agad naman umanong magpapahayag at magbibigay ng abiso ang kagawaran para maagapan ang epekto nito para sa ligtas na pista ng Jesus Nazareno. Samantala, pagdating sa andas ng poon, ilang inobasyon ang kinumpirma ng Quiapo Church, kabilang ang paglalagay ng salamin sa taas na bahagi nito, karagdagang access fan sa kisame, ventilasyon sa magkabilang gilid, maging ang mismong gulong na may kombinasyon ng gulong ng forklift at mga bakal sa gitna. Yan na muna, Yuel, mula rito sa Quiapo Church. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mili, isang tanong lang, meron na bang nabanggit yung ating mga otoridad at gayon din yung Quiapo Church tungkol dun sa target na oras, kung mas magiging mabilis ba ngayong taon kumpara noong isang taon? Ayon kila Mayor Honey Lacuna, Yuel, kumbaga hindi pa nila natatansya. Pero mas gusto nila na sana mas maaga sa nakaraang taon matapos para syempre makapagpahinga yung mga i-deploy na personnel, maging yung mga deboto. Kumbaga mas mabilis na noong nakaraang taon ay mas target pang pabilisan ngayon. Maraming salamat at ingat dyan, Mili Borja. Maraming salamat, Yuel.
Narito pa mga balitang dapat nyong abangan. Preso sa Northern Samar muling naharap sa kasong rape, inaresto sa loob ng kulungan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang 19 anyos na estudyante matapos tamaan ng ligaw na bala sa Panabo, Davao del Norte. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao del Norte. Namatay na sa Davao Regional Medical Center o DRMC ang 19 anyos na si alias J matapos tamaan ng ligaw na bala sa pagdiriwang ng bagong taon sa lungsod ng New Visayas, Panabo, Davao del Norte. Ayon sa report, nasa kanilang bahay ang biktima ng tamaan ng ligaw na bala sa ulo. Dinala ang biktima sa ospital, ngunit namatay ito kahapon, Enero 2, 2025. Ayon sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya. Sa ngayon, nagpatuloy pang investigasyon ng mga otoridad para makilala at mahuli ang suspect na nagpaputok ng baril. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagpasok ngayong bagong taon, buwena manong natimbog at naaresto ng Orani PNP ang isang mag-asawang negosyante na nagbebenta umano ng droga sa barangay Tugatog, Orani, Bataan, pasado alas 11 kagabi. Ang mag-asawang naaresto ayon kay Orani Chief of Police, Police Captain Harold Ginitiano ay kinilala na sina alias Johanifa, 22 anyos at asawang si alias Salman, 28 anyos, mga negosyante na kapwa nangungupahan sa apartment sa lugar. Nakumpiska sa mga ito ang 11 gramo ng shabu na nagkakalaga ang kabuuan nito sa 74,800 piso at nabawi din ang ginamit na 1,000 peso na mark money. Sinabi ng mga naaresto sa Baklaran umano sila kumukuha ng droga na ibinebenta sa Bataan kasabay ng kanilang pagbebenta ng mga laruan. Ipinaalam sa mga ito ang kanilang mga karapatan matapos arestuin at sumailalim sa inventory ang mga nakuhang ebidensya sa kanila na ngayon ay inihanda na ngayong araw ang kasong isasampa sa Prosecutor Office ng Paglabag sa Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang armado na naka-ambush position ang nasita ng nagro-rondang PNP sa Barangay Gang, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Arestado ang dalawang kataong na aktuhang naka-ambush position madaling araw na tila may inaabangan sa bahagi ng Barangay Gang, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Patay sa Sultan Kudarat Municipal Police Station. Inihayag ni Sultan Kudarat MPS Chief Police Lieutenant Colonel Ismael Madin habang nagsasagawa umano sila ng pagpapatrolya. Nadaanan umano nilang dalawang suspect na nakatayo sa tabing daan katabi ang isang motorsiklo ng kapkapan. Nakuha mula sa dalawang caliber 45 pistol at mga bala. Nakilala ang dalawang suspect na sina JB Abu, 24 years old, at Salahuddin Datukali, 20 years old, pawang residente ng Barangay Makagiling. Batay sa talaan ng Sultan Kudarat MPS, sangkot ang dalawa sa bentahan di umano ng shabu at iba pang droga. At sangkot din umano ang dalawa sa serye ng patayan sa lungsod ng Cotabato at sa mga karatig probinsya ng Maguindanao. Naharap sa patong-patong na kaso ang dalawa habang inaalam pa ang identity ng iba pa nilang kasamahan. Para sa MBC Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakuha ng kapulisan ng City Drug Enforcement Unit o CDEO ng Bacolod City Police Office ang mahigit 1.9 million pesos na halaga ng umano'y illegal na droga matapos isinagawang drug by bust operation sa Barangay 3 lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Colonel Antonio Benitez, hepe ng CDEO, ang suspect na nahuli kinilala na si Moises Cuadra, 33
Anyos, residente ng Barangay 2 ng nasabing lungsod. Dagdag pa ni Benitez, dahil walang tigil na kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga kung saan nahuli itong suspect na recover ng mga kapulisan ng 1.9 million pesos na laga ng umano'y Cebu kay Quadra at dalawa nitong mga kasamahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakakulong na pero makukulong na naman muli ang isang preso ng aresto nito ng otoridad na idinuturing na top 3 most wanted person sa lalawigan ng Norte Samar dahil sa panibagong kaso na naman na kinakaharap nito sa kasong qualified rape. Kasalukuyan ito nakakulong sa Norte Samar Sub-Provincial Jail sa bayan ng Lawang, Norte Samar. Ayon sa report ng PNP, hinuli ang nasabing top 3 most wanted person sa isang joint police operation ng personnel ng 2nd Norte Samar Provincial Mobile First Company. Ang akusado ayon sa report ng PNP, isang 50 anyos mula sa bayan ng Pambuan, Norte Samar na inaristo naman sa bisa ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court sa bayan ng Lawang, Norte Samar. Walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Patuloy naman na nananawagan ang kapulisan sa mga residente o sa mga barangay na patuloy na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mga pulis kung may nalalaman na wanted sa kanilang mga lugar. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera, nakapagtala ang Department of Health ng karagdagang 17 bagong kaso ng fireworks-related injuries sa Cordillera sa unang 2 araw ng Enero. Kasama sa bagong kaso ang isang stray bullet injury sa lalawigan ng Kalinga. Bagaman wala naman na italang nasawi sa pagsalubong ng bagong taon. Sa kabuuan ay abot na sa 42 bilang ng fireworks-related injuries sa Cordillera. Sa lalawigan ng Abrang may pinakamaraming bilang na mga nabiktima ng paputok na abot sa siyam. Sunod ang Baguio City at Kalinga na may tig 8 kaso, 7 sa Benguet, tig 4 sa Apayao at Mountain Province at 1 lamang sa Ifugao. 11 sa mga biktima ang nagtamo ng sugat at sa mata, 26 ang nagtamo ng blast at burn injuries, 3 blast at burn injuries na may amputation at 1 multiple injuries. Isa ang may record na tinamaan ng ligaw na bala sa lalawigan ng Kalinga na edad 16 anyos. Muli nagpaalala ang DOH-CAR sa publiko na iwasang gumamit ng iligal na paputok at gawing prioridad ang kanilang kaligtasan. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong taon, bagong love life. Bukod sa mga paputok at pag-iingay upang maitaboy ang malas sa pagpasok ng 2025, mayroon pang ibang inaabangan ang mga Pilipino, lalo na ang mga single. Trending kasi muli ang pagkain ng 12 ubas sa ilalim ng lamesa, kasabay ang wish na mapalitan na ang status from single to in a relationship ngayong 2025. Ang kumasa sa trend na yan at paano nga ba ito nagsimula? Alamin sa report ni Rovic Manuel. Natapos mo ba ang iyong 2024 na ikaw ay heartbroken o hindi naman ay still single pa rin? Nako, kaya naman sa pagpasok ng 2025, marami muli ang nakisabay sa social media trend na pagkain ng ubas sa ilalim ng mesa pagsapit ng alas 12 ng hating gabi ng January 1. Ang paliwanag dito, matutupad umano ang iyong wish na mahanap mo na ang iyong special someone or you will be in love again this 2025 kung kakain ka ng 12 ubas o katumbas ng 12 buwan sa isang taon. Isang mahalagang rule rin dito, kailangan na maubos mo ang 12 ubas bago sumapit ang 12:01 dahil kung hindi mo raw matutupad ang iyong wish. Kaya naman ang netizens ay talaga namang hindi pinalampas ang sikat na New Year superstition.
Pati nga ang box office queen na si Catherine Bernardo, hindi rin nagpahuli at nakijoin na rin sa pagkain ng ubas noong New Year's Eve. Ang paniniwala sa swerteng hatid ng pagkain ng ubas na ito ay maaaring nagugat sa tradisyon ng mga Espanyol. Isa itong sikat na tradisyon sa Spain kung saan isinasabay sa kampana ng orasan sa Puerto de Sol sa Madrid o ang Campañadas en la Puerta de Sol ang pagkain ng 12 ubas upang mamanifest ang good luck o swerte sa buong taon. Pero ano pa man ang mga pamahiin na ito na ginagawa sa kada pagpasok ng bagong taon, nakasalalay pa rin sa ating mga palad ang mga magagandang bagay na nais natin mangyari sa ating mga buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naghahanda na ang Pilipinas para sa paparating na 2025 Asian Winter Olympics. Sa anunsyo ng Philippine Olympic Committee, umabot sa 20 atleta ang magre-representa sa bansa sa naturang sports event na gaganapin sa China. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Nakatakdang sumabak sa Asian Winter Games ang 20 atletang Pilipino para irepresenta ang bansa sa Harbin, China mula February 7 hanggang 14. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda ng Pilipinas na makapasok sa 2026 Winter Olympics. Ayon sa Philippine Olympic Committee, sasabak ang mga representatives sa 6 na sports sa Harbin Games. 10 atleta ang magmumula sa Curling Winter Sports Association of the Philippines o Curling Pilipinas, habang ilang atleta rin mula sa Philippine Skating Union ang ipapadala sa Asian Winter Games, kabilang sina Paulo Borromeo, Sofia Frank, Catherine Lim Ketkay, at ang pares na sina Isabel Gomez at ang newly naturalized na si Alexander Corovin. Ang delegasyon ay kukumpletuhin ng ilan pang atleta mula sa Philippine Ski and Snowboarding Association. Samantala, umaasa naman si POC President Abraham Bambol Tolentino na sa pamamagitan ng Asian Winter Games, tataas ang pag-asa ng Pilipinas para makuha ang unang ginto sa Winter Olympics. Kagabi o day 2 pa lang ng 2025, gumulat sa netizens ang unang balita ng hiwalayan sa mundo ng showbiz. Ang kapuso star kasing si Barbie Forteza inanunsyong break na sila ng aktor na si Jack Roberto. Narito ang report ni Showbiz Angel. Matapos ang 7 taong relasyon, hiwalay na ang magkasintahang Barbie Forteza at Jack Roberto. Ito ang kinumpirma ng aktres sa pamamagitan ng isang post na sinimulan nito sa quote na "Don't cry because it's over, smile because it happened." Ang kapuso star inilarawang puno ng saya at pag-ibig ang nakalipas na ay 7 wonderful years. Ngunit minsan, may mga bagay daw na nagtatapos para magbigay daan sa mas magandang bagay. Hindi na idinetali ni Barbie ang dahilan ng kanilang breakup. Sa huli, nagpasalamat ito sa pagmamahal sa kanya ng dating kasintahan at nagpaabot ng mensaheng "Beautiful goodbye, Jack." Lagi raw itong mag-iingat at sana'y mahanap daw ng aktor ang love na deserve nito. Sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag si Jack Roberto tungkol dito. Magunita na last December 2, present pa si Barbie sa birthday celebration ni Jack Roberto. Para sa MBC TV Network News, ito pang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paano na raw yung exchange gift? Kaya pala wala exchange gift noong 2024. At yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong unang linggo ng 2025. Araw ng Biyernes, January 3, 2025. Ngunit bago lang tayo magpaalam, syempre babatiin muna natin ng happy birthday. Wala man siya dito ang aking partner, ang ating katandem dito sa MBC TV Network News, si Miss Karen Oyong ng happy 18th birthday. At pagaling ka muna dyan, partner Karen, at kami munang bahala dito. Pero sa Lunes, siya raw babalik na. So happy birthday muli, Miss Karen Oyong.
Muli sa ngalan ng ating birthday celebrant na si Miss Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli sa araw na ng Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.